meron yung taas na 25 meters. Ano to? Sri Lanka Natural Healing Stone. Yan yung Yala National Park. And tingnan nyo naman, nasa pinakadulo na siya. Tapos guys, alam nyo, na-appreciate ko yung aircon dito ngayon. Ang lamig niya. Hindi pwedeng makikita to. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, mag-check out na tayo dito sa napakaganda nating hotel, ang Ella Edge Resort or Hotel. Okay? So ngayon po, pupunta tayo sa, babasahin ko yung itinerary bago ko makalimutan pa, Yala Half Day Safari. Magsa-safari po tayo ngayon, which is pricey yun guys. Ang mahal nun. Then next is Rawana Waterfall. Then next is Coconut Hill. Then after nun, pupunta na tayo sa ating hotel, which is sa Mirissa area. Okay? So if ever guys, kung hindi nyo po alam pa kung ano yung mga pupuntahan natin ngayon, ang pinaka-famous po doon ay ang Yala Safari. Diba sa tawag dito, sa Madagascar, sa South America, or kahit saan pa man sa Africa, or kahit saan pa man sa Asia na mayroong mga parang safari levels, is yung safari po dito sa Yala. Meron kayong makikita ditong leopard, meron din kayong makikita ditong elephants, okay? So yung dalawa na yon, yung dalawang animals na yon, yung nilulook forward ko, okay? So ngayon, let's go na, mag-check out na tayo. And again, if ever kung gusto niyo pong makita ang ating room tour dito, is panoorin niyo lang yung previous vlog, okay na okay siya for me. Okay, so mag-check out na po tayo. Dito nga pala ang ating hotel room. At tignan niyo naman ang view natin. Napakaganda guys talaga. I highly recommend this hotel. At alam nyo, ang ganda din po ng signal ng wifi dito. Dito sa Sri Lanka, bihirang-bihira natin yung experience yan. Kaya yan, I'm so happy. Okay, labas na tayo. Magbayad na tayo ng ating mga natitirang bayarin dito sa hotel. Kasi usually po, kapag nag-hotel tayo dito sa Sri Lanka, dito na rin tayo kumakain sa hotel kasi malalayo po sa mismong city center. Yung kunyari hotel, malayo. Tapos ala namang masasakyan, ganyan. Kaya dito na tayo bumibili sa hotel. Kaya kapag nag-check out tayo, saka tayo nagbayad. And so magbayad na tayo. Wait, nalapan tao. Hey guys, andito na ngayon tayo sa Rawana Waterfall. And here, andito ulit ang ating tour guide si Harsha. Hello! So na maglakad na tayo guys. At itong pupunta nating waterfall, one of the most famous waterfalls dito sa Sri Lanka. And hindi gaano malayo yung lalakarin. Super near lang. Actually from here, makikita nyo na dito. It's giving yung unang waterfall din na pinuntahan natin. And ayan siya. As you can see, meron yung taas na 25 meters. At iba't ibang level po, diba? So itong waterfall guys na to, pinangalan to after kay King Ravana. Diba? So yan, hindi ko alam kung meron ditong misteryong nagaganap, but that one. Alam nyo kung pupunta kayo dito guys, take note, swimming is not allowed dito kasi super dangerous kung maglalangoy kayo dito. Kung pupunta kayo dito, 6 kilometers yung layo niya mula dun sa city center or sa mismong town proper ng Ella. Super dali lang. And I think pwedeng kapag nandun kayo sa town proper, pwede kayong mag-hire or pwede kayong makipag-usap sa driver, ganon, para daling kayo dito. Okay, so ito, meron dito mga pasalubungan. And ito na ang mga iconic na magnets. So ang magnets po dito, 650 rupees. 650 rupees. And ayan, 650 rupees. Dito naman 550. So meron ding mga kwintas dyan, mga bracelets. So yung bracelet 650. May tag din nakalagay so 650 siya. Yung kwintas 650 din, may tag din. Ayan po. Ang galing naman ito Ano to? Sri Lanka Natural Healing Stone. Rose Eye, Love in Healing. Tiger Eye, Thinking, Happiness. Smoking Quartz Money. Ay, ang galing How much? Smoking Quartz. I'm just asking first, how much is smoking quartz? Just that's the smoking quartz. How much? 1,000. 1,000 rupees? Yeah. Oh, lower. 800. 800? Sige guys, 800 rupees na daw. Okay, sige, bilhin natin. 800 rupees only. Lower. Oh. Okay. Okay, one. That one. Ayan guys, tignan nyo, nakabili tayo ng magnet tapos ng smoking quartz. Hindi ko alam actually kung yun talaga to. Pero i-research ko kung yun talaga yung mismong stone na to. So, ang binayaran kong total dito is 2,300 rupees. Pwede na siya, I think. And worth it naman. Nakipaghagal nga ako
Kasi sabi ng kasama natin na maghagal daw tayo ganyan. And if ever, wala naman pong masama doon. Basta hanggang sa kaya na pwede naman. Tapos yung fare naman for both parties is pwede pa din. Sige, lumapit tayo ng bahagya to. Kung gusto niyo magtampisaw sa tubig. Ayan. O, diba? Guys, kapag pupunta kayo dito, huwag kayong magdadala ng puting sapatos ha, kasi maaalikabukan magiging color brown. Buting sapatos kung dala itim. Hello guys, at now nakikita niyo naman dito sa likod ko, meron ditong mini supermarket. At ngayon, tara, i-vlog na natin ulit at papakita ko sa inyo kung magkano nga ba yung mga presyo ng mabibili dito sa Sri Lanka. Let's go. Napakita ko sa inyo ang Cargill's Food City. So ayan guys, tignan nyo, ito ang presyo dito ng tomato sauce. Oh, ayan, 340 rupees. Tapos ito naman, ang kanilang cornflakes is 460 rupees. And ayan naman, gatas guys, tignan nyo, 998 rupees. Boss, andito naman tayo ngayon sa area ng mga prutas. Wait, kagigising ko lang po, pagpasensyahan nyo na. Tignan nyo yung ubas dito, 229, oh. Tapos, dito naman, yung mandarin naman dito is 57.50. Yung apple naman, 178. Yung Chinese Fuji apple naman is 173. Snake gourd? Ay, ang galing. Ang palaya. Bitter tas snake. 72. Galing naman, may ganun sila dito. Tapos ito, green chilies, 162 rupees. Naman po ang presyo ng mantika dito, just in case kung gusto nyo. Corn oil, 2,020 rupees. Tapos ayan, sunflower oil is 1,649 rupees. Tapos dito naman po is 1,590 rupees. Oh, yung coconut oil. Dito, oh, meron ditong chili sauce, 290 rupees. Ah, ang galing, barbecue sauce din sila dito, 580 rupees naman yun. Dito, meron din silang chili paste dito, oh, 1,035 rupees. And mayonnaise, 970 rupees. Ano to? Parang danggit? Ay, hindi pala. Ano to? Talapat? 1,200. To, yung mga sikat na spices sa kanila. Oh, unroasted curry powder, 210 rupees. Tapos, turmeric powder, 340. Ano to? Ang dami yung curry powder nila. Oh, ito. 780 to. Tapos, black pepper powder naman, 590. Ngayon guys, hindi na lang ako magsasalita ulit. Papakita ko na lang ulit sa inyo sa screen para makita nyo po yung mga presyo. Bawat bansa talaga na pinupuntahan natin, hindi pwedeng hindi natin makikita to. Itong pasta brand ito. So dito 2,630 rupees ang presyo niya. No? Ganito yung itsura nila. Ano to? Smack Spicy Bite. Grabe, tignan nyo. Meron silang mari dito. Di ba uso sa atin to? Mga pagkain pang baby. Gold mari. 300. Ito naman, tignan nyo. Yung tuna small dito, 100 grams, 64. Tapos yung prawns naman na medium is 258 per 100 grams. Tapos, red talapath slices. Tama, may basa ko talapath. Di ko po alam kasi yon. So, 100 grams, 255. Tapos yung chicken nila dito. Grabe ang chicken nila. Wala man lang kabalat-balat. Paano yung mga mahilig sa balat? So, chicken skinless leg, 160. 100 grams. Boneless chicken breast, 205. 100 grams. Ito, favorite part ko sa manok, Thai.
Chicken thigh, 100 grams po is 135 rupees. Tapos yung boneless beef, 325 rupees, 100 grams ulit. Tapos ito po, ayan, 810 grams. Nakahiwala yung pork. Nakahiwala yung pork nila, no? So yung pork, 200 grams is 200, I mean. Tapos dyan, curry pork, 100 grams, 135 rupees. Tapos pork, something shoulder chops, 275 naman. Ay, walay pala sa kanila yung pork. Siguro dahil madaming Muslim people dito, na? Baka, I don't know. Tapos ngayon po, iisa-isahin ko naman yung mga tea. Kasi alam naman natin na sikat na Sri Lanka sa mga teas. Pero niya itong Ceylon tea na to, pure tea. Ang mahal niya, oh, di ba? Ano siya, 3,260 rupees. Mahal, no? Kasi high quality yan, guys. Ito naman, cinnamon tea, 1,370 rupees. Actually, iba-iba. Tignan nyo. Passion fruit tea, cardamom tea, pineapple tea, lemon tea, mango tea, ginger tea, saka anong klaseng tea ito? Mint tea. Ayan. Mint tea. Galing naman. Mint tea. Nagka-rhyme. Tapos, dito po, Dilma. Tama ba? Yun ba yung tamang pronunciation ng brand na to? Kasi hindi ako mati eh. Ang tea ko lang lagi Lipton. So, ito, for 50 rupees. Yung tea bag na to, ilan pa na siya? 20. So, ito naman, strawberry, for 60 rupees din. Tapos, itong green tea with jasmine for 50 rupees din. Tapos, itong brand naman ito, Melesna. Tama ba? M-L-E-S-N-A ba yan? Ayan nga, Melesna nga. 880. Tapos, ito oh, 1,270. Ito, Premium Ceylon Lemon Tea. 1,270. Ano to namang brand? 450 oh. Green tea. Green tea siya. Ito, ano naman ito? Green tea lang din ba? Ceylon Supreme, 415. Tapos yan, Earl Grey, English breakfast. I think same to eh. 415 siguro to lahat. Ito oh, yung Lipton. Sikat na sikat. Ano to? Quality number 1. Ceylon ulit. Ceylonta. Ayan, 830 rupees. Tapos ito oh. Hindi ko ma-identify kung ano yung mga iba-iba po ang mga tea nila dito. 580 naman to. Tapos, dito naman, ito, 1.3. Diba? 1.3 rupees. 100 tea bags. Madami-dami na siya. Zesta ang, ang brand. Tapos ito, Dilma Ceylon Tea. Uli na premium. 100 tea bags is 1,530 rupees. Tapos guys, yung mga tea dito, meron ditong yung nakalagay sa mga pouch. I mean sa mga ganitong parang pack. Tapos walang tea bag. So ihahalo nyo na talaga sa tubig. Then sabog-sabog siya doon. Gets nyo ibig kong sabihin. Kumbaga I think parang sasalain nyo na lang o meron talagang pang process ng tea sa ganun. So uso po yun dito sa Sri Lanka. Tignan nyo yung Lipton na ganyan. 80 grams siya. 345 rupees yung ganun. Then ito 330 rupees. Ito naman my choice na black tea is 265 rupees. Puro ganun din siya. Oh. Ito 640 rupees. Strong siya. Tapos ito ganun din siya. Ano to? Stewards. Ito naman po naka-sale siya. So 535 rupees. Then this one naman Watawala. Grabe, nabubulol ako sa mga salita dito. So, ito naman, 1 for 20 rupees. Tapos, guys, alam nyo ba, dito sa Sri Lanka, usually kapag magbe-breakfast kayo, usong-uso na yung palaman, jam. Okay? So, papakita ko sa inyo kung magkano may presyo ng mga jams dito. Tapos guys, dito naman sa side naman na to, meron naman dito mga milk, tapos may mga Milo. Ayan, napakita ko naman sa inyo yung side na to. So, dito, ayan, 560 rupees naman yung Milo dyan. Then, ito, I think, ano to? Parang bago siya sa paningin ko. Nesto Malt? Ang galing! So, 590 rupees yung ganyan. Tapos ito ay full cream milk. Wait, asan ang presyo?
Merong mga side na wala talagang presyo tulad nito. Pero dito na tayo sa bandang baba. So, ito, 180. So, I think para yung para yung cream coffee cream. Ito naman yung mga milk nila, na mga fresh milk. So, 570. Ito naman guys, ipapakita ko sa inyo ngayon mga chocolates naman nila. Tapos guys, sa ganyo, napakadami mga iba't ibang mga brands dito ng mga sabon, no? Diba? So, ito, kapakita ko sa inyo. So, Lux. So, 496 rupees dito. Ito naman, wala kasing presyo to mga kakaibang brands eh. Pero, itong mga shampoo guys, ito, tingnan nyo, kakaiba siya. Black Shine Shampoo. Nakakatuwa naman. Kakaiba to, wala nito sa Pilipinas. So, 308. Guys, nakalimutan ko pala sa inyo pakita yung mismong kape. Okay? So, let's go naman sa coffee area. Okay guys, so yun po ang ating quick supermarket tour. Okay? So, naipakita ko na sa inyo lahat. And alam nyo, ang pinagtataka ko, I mean, hindi ako nagtataka gano. Dahil alam ko naman sikat dito yung tea. So, mas marami po ang mga tea dito kumpara sa coffee. Yung coffee na pinakita ko sa inyo, yun lang din talaga yung makikita nyo, okay? So, yun. Sana nagustuhan nyo yung part na to. Ngayon, let's back sa normal vlog. Okay, so now, we're going to enter the Yala Safari area. At ngayon, gusto ko na i-share sa inyo na meron po tayong isang jeep dito. At yung jeep na to, guys, ang halaga nito is 13,000 rupees. I mean, yung pag-rent niyan. So, solo natin yan. But kasama natin ang mga tour guide natin. So, dalawa sila. And, actually, ang ina-expect ko, baka may tumalon ditong leopard, ganong level. So, update ko na lang kayo later. Okay, so bago tayo magsimula, habang iniintay natin yung driver, gusto ko na i-share sa inyo na ito pong Yala, ang second largest national park dito sa Sri Lanka. Ito rin guys, ang best place na makakita ng leopard because dito sa lugar na to, ito ang may pinaka-highest density of leopards na makikita nyo sa buong mundo. Okay, so let's go up. Okay, so we're here. Wait. So, takot ako katabi natin itong ganito. Paano kapag biglang tumalon dito yung leopard at kumakain ako ng burger? Kasi yun guys, so bumili ako ng chicken cheeseburger for all of us. Actually yung kanila nandun, pero itong akin to nandito. Ayun na, si Harsha. Okay? At guys, maliban sa sinabi ko sa inyo na makakita kayo dito ng elephants and leopards, makakita din kayo dito ng mga deers, ng mga boars, ng mga crocodiles, ganyan. Na kung saan lahat po sila ay sanay na sanay sa wildlife. Kaya dito, hindi dito
hinahawakan, ganyan. Dito po hindi. Kasi super dangerous daw kapag hawakan yung mga animals dito. And if ever, kapag pupunta kayo dito, meron naman kayo sasakyan na ganito, basta wag lang kayong bababa. Yun lang ang golden rule, okay? Wag bababa. And ang alam ko, ang presyo nito, ilalagay ko dito sa screen. Kaya lang kasi ang sinabi sa ating prices, ilalagay ko lang dito sa screen. So mamaya ako lilinawin kasi hindi ko masabi sa inyo yung pinakatamang presyo dahil hindi pa naman ako nagbabayad. Pero kapag nagbayad ako, sasabihin ko sa inyo. Okay guys, so gusto ko lang ipakita sa inyo. Nakikita nyo itong color red na to. Yan yung Yala National Park. And tingnan nyo naman, nasa pinakadulo na siya. Kaya from there, makikita po natin ang napakagandang view ng Indian Ocean. Alam nyo guys, dito sa dinadaanan natin na to, nakikita nyo, hindi ko na na-video pero may mga sign dyan na meron the wildlife crossing na nangyayari dito. So meron din sa sign na parang meron doon mga bear, meron mga may mga ibon, may mga parang may mga ganyan. Tapos meron din ako nakikita parang leopard. So mamaya ipapakita ko sa inyo pag meron ulit. Alam nyo, to be honest, gusto kong i-share sa inyo at gusto ko lang din sabihin sa inyo na parang I think ito talaga yung pinaka safari vlog na magagawa natin dito sa trip na to kasi I can feel it na talagang iba eh. Iba, kumpara dun sa una natin napuntahan na parang gubat-gubat levels lang, ito parang safari vibes talaga. Okay guys, so ngayon magbabayad na po tayo ng 30,000 rupees. So dito yung pinaka ticketing office nila. Ayan. Usually guys, yung pinaka tour guide na lang yung sumasama. But tayo kasi, sabi kong ganun, I want to take a video ng mismong area. So ayan po. Ito yung prices para po makita nyo. So, ito yung foreign adult, above 12 years old, 25 USD. Tapos, pero 30,000 yan. So ito, foreign child. Ayan, pause nyo na lang para makita nyo. Yun guys, according din sa na-research ko, kapag pupunta kayo dito sa Yala National Park, mas okay na magpunta dito kapag February, ganyan, to July. Kasi yun yung kadalasan na nagro-roam around yung mga animals. Tapos mas madami kayong makikita, di ba? Ayan po, oh. Sipin niya. 30,000 rupees kapag kaisa. Kahit ganyan lang yan, nakakatakot. Baka mamaya may biglang lumabas dyan, ganun. Kasi yung unggoy sa kanila guys, very normal lang na naglalakad. So, andito na ngayon tayo sa entrance at pagpasensya nyo na yung buhok ko, napakahangin kaya masyadong tinatangay. So, ito po, ayan o. Tingnan nyo, entrance ng Yala National Park. Ay, nakapila dito, bawat jeep. Then, papasok na tayo dyan. At sana naman walang sumampas sa ating mga hayop dito sa ating sinasakyan. Kundi matatakot ako. Okay, so nakapasok na tayo sa mismong Yala National Park at gusto ko lang i-share sa inyo yung pinakaunang experience natin doon. Okay naman pala siya, no? Ganito pala yung feeling kapag nasa safari ka. And first timer ko po kaya don't judge me. Pero natutuwa ako sa pagpasok. Tapos nung nandun tayo sa pinakaloob na, naglalakaran lang talaga yung mga hayop. Like, talagang wildlife area talaga siya. Yung walang mga nakatali, walang mga nakakulong, ganyan. Kumbaga, freely sila nakakagalaw. Kaya, if ever kung pupunta kayo dito, I highly recommend you guys to visit this place, Yala National Park. Okay guys, ngayon medyo nakahinto tayong lahat. And, oh, what's that? Oh! Deer! Wait, zoom ko. Pasensya na guys, medyo naputol yung sinasabi ko kasi biglang may mga sumusulpot dito na mga animals. So, yung sinasabi ko sa inyo, na-stranded kami dito dahil may mga elephant na dumadaan. Kaya lang nasa bandang likod kasi tayo kaya di natin nakita. Tignan nyo guys, very simple lang ang ginagawa namin dito. Nag-animal watch lang kami. And imomontage ko na lang yung mga picture, ay mga video ng animals kasi hindi kayang i-zoom dito sa Osmo Pocket 3. Kailangan ng cellphone yung ginagamit. So, ito kalabaw, which is mayroon din naman sa atin yan sa Central Luzon. Even sa mga ibang parte naman ng Pilipinas. Pero, kahit pa paano sanay na tayo makakita ng ganyan.
medyo alog-alog na kami dito, igiling-giling yung mga nangyayari. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na dito po sa area na to, may mga chances na makakita kayo ng predator sa prey interaction, tulad ng parang kapag kunyari yung mga leopard dito kakainin nila yung deer. Okay, back to the topic. So for example, yung leopard kakainin yung deer, meron ditong ganong interactions. Tapos kunyari naman yung crocodiles naman makakatch naman ng fish, may mga ganun din. So guys, napakita ko sa inyo, elephant rock siya. So after na clip na to, ipa-plug ko, ipapakita ko sa inyo yung video. Parang hugis elephant siya na rock. Alam nyo guys, malungkot ako hanggang ngayon. Wala pa ako nakikitang leopard. Yun ang gusto kong makita. Isa sa rason kung pa tayo nagpunta dito because of that. Sana makakita tayo. Ayun guys, palabas na tayo. Tapos na tayo. At ngayon, tignan nyo naman yung itsura ko. Alatang sabog na po ang aking buhok. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na sayang, hindi tayo nakakita ng leopard. Walang leopard. But at least sa mga susunod naman na mga safari natin, for sure makakita naman tayo niyan. I think hindi na muna tinadhana. But the rest, nakakita naman tayo. Nakakita tayo ng crocodile, nakakita tayo ng buffalo, nakakita tayo ng peacock, nakakita tayo ng ano ba yung mga nakita natin? Elephants at marami pang iba. And if ever kapag pupunta kayo din sa Sri Lanka, make sure na mag-stop kayo dito sa Yala National Park kasi worth it talaga siya. And aside from that, yung mga iba natin pinuntahan sa previous vlog, puntahan nyo din. And also additional fun fact, bago ko tapusin tong part na to, alam nyo ba noong unang panahon, pero noong 2004, if as far as I remember, is nagkaroon kasi ng tsunami dito. Which is nagkaroon ng tsunami dito is parang naapektuhan yung mga animals, ganyan. Then, merong mga iba mga nawala, ganyan. Pero before that year is madaming animals dito, but now naging konti na lang. I mean, hindi naman ganun kaonti, pero kung para noon, merong mga namatay, merong mga naapektuhan dun sa trahedyang yun, ganun. Additional fun fact lang kasi ito po, super lapit po dito sa Indian Ocean. If ever kapag titignan nyo sa Google Maps, ito, ilalagay ko dito. Ayun yung Yala, ilalagay ko yung highlight ko dyan at yung mismo ocean katabi lang. Okay guys, and now, andito na nga po pala tayo sa Mirisa area and hindi ako nakapag-vlog, nakapunta dito kasi natulog lang naman ako sa daan. At ngayon, gusto ko kayong i-tour dito sa coastal villa na ating kinuha online, and if ever po kapag gusto nyo ito i-book, ilalagay ko yung link sa ibaba at yung price, ayan, ilalagay ko dyan sa screen. Now, let's do a quick room tour. So, ayan po yung pinaka-door. Then, meron sila dyang papayong. Tapos, dito meron dyang pa-aparador. At ito naman yung mismong toilet. So, let's check. Ano to? Exhaust. Ang ganda ha. So, blind room tour po ito. So, ngayon ko lang din nakita itong area na to. So, dyan meron dyang pasalamin, tapos may pa-sink dyan, may bidet, and ayan, meron pa towels. Grabe, tignan nyo naman, no? Galing doon sa Yala, talaga natitinghas yung buhok ko, guys. So, ito po yung itsura ng ating tinutuluyan ngayon. O, diba? So, tayo na lang kasi inintay. Ito po yung mismong front desk and sarado na siya. Tapos, ito naman yung mismo mga kasama natin. Andyan sila sa side dyan. I mean, meron tayong mga kasama dito sa building. Then, ito ang ating room. Ayan, tignan nyo naman po. Ang ganda ng mismong labas. Meron pa table dyan. Tapos, meron pang pa-table dito. Actually, hindi ko alam kung ano tawag specifically yung table sa ganyan. Pang tiba yung ganyan. Tapos, ito pang kainan. Ganun. Meron din silang pasampayan dito. And, baka mamaya kasi hindi sa atin tong part. Baka bigla mamatay lahat ng ilaw. So, room 102 tayo. And ilock natin yung door. So, the key card dito, ha? Tapos, ito na po yung mismong room. O, diba? Super simple lang niya and super bilis lang, guys, ng room tour natin kasi parang paikot lang siya. So, ayan yung cortina na nakita niya sa labas. Tapos, ito yung bed. And dalawang single beds na naman yung bed natin. And, dito po ay ayan, meron dyan pa refrigerator. Sana bukas ka naman. Ayan, bukas. Okay. So, ayan, meron dyan pa ilaw din. Tapos, ito po, oh, diba? Meron dyan pa working area na table dyan. May pa-water sila. Tapos, meron din silang pa-TV. Tapos, guys, alam nyo, na-appreciate ko yung aircon dito ngayon. Ang lamig niya. And meron pa ditong pa-fan, oh. So, pwedeng-pwede. And alam nyo, usually dito sa Sri Lanka, napansin ko, laging may pakulambo. Siguro dahil nga kasi ang lamok talaga, guys. Tapos, may time na parang merong
lumilipad na parang gamo-gamo levels, ganun. So yun, para aware lang din kayo na dito sa Sri Lanka madaming ganun. So might as well kapag pupunta kayo dito, magdala kayo ng off lotion or kahit anong mga mosquito repellent thing. Tayo ay hindi muna tayo hihiga dyan because galing tayo ng Yala National Park and napaka-alikabok doon. So maalikabok din tayo as a person. Wow! So kumain na muna tayo ng pagkain natin, then after na, let's sleep na. At magpahinga tayo. I'm so tired. I mean, I know you're tired too. Parehas tayong pagod. Wow! Hello guys! At ngayon, mag-check out na po tayo dito sa ating tinuluyan dito sa Mirisa area, which is itong Coastal Villa. And so far, okay naman siya. And wala naman ako nakitang problema. Mabilis yung wifi, ganyan. And if ever kung titingin kayo ng hotel, pwede po to. I-recommend ko to. Yun nga lang, hindi siya malapit sa mga establishments na parang dito kasi sa area ng Mirisa, parang ang binibigay sa akin ito, Seminyak sa Bali vibes, ganong level. So, ngayon, mag-check out na tayo and papakita ko na lang sa inyo yung labas and i-share nyo na lang yung thoughts nyo sa ibaba dahil we are down to our last full day dito sa Sri Lanka at sa susunod na vlog, ipapakita ko na sa inyo kung paano bumalik sa airport at yung around sa Mirisa area.